more, that we can worship you, Father God. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako, hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isasinasambi ng pagpupuri. Salamat ay sa'yo lamang, nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang hingala. Jesus, isa pa kay buti mo. Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako, hindi
kita sa langit tumasan, tumasan. Pwede niya ito tumasan, mga kapatid dito tumasan. Amen. Kaya kita sa mga pwede tumasan, mga karang. Kaya po pwede tumasan sa oras ito. Pagkaisimpuan, makus, tumasan ito mga. Kaya po mga pwede tumasan, hindi ito sa dapat. Kasi ito mga bigas sa basan. Kaya po pwede tumasan. We can worship. Tumulong ko sa basin po, ano yung masaya. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Kaya po may sa kanila sa matarayan mo dito ba ikaw mo na pwede bigay ko sa mga Espiritu Santo. Amen. Ay mga hindi namin kaya sa mga kapinapahal. Ano sila po mga kapataas ng mga sarili. Amen. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Tanging Ikaw lamang, Panginoon. Panginoon, nakila ka. Tulungan mo mga tagay natin mga Kristo sa mga buhay ba. Amen. Salamat naman sa dito. Nakila ka mga sa pangako na Amen. Hallelujah. Muli pa po nating pasalamatan ng ating Diyos na buhay at sama-sama po nating awitin ang salamat, salamat. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan, Panginoon. Kaya kami patuloy na magpapasalamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lamang ang marapat na pasalamatan, Panginoon, sa gabing ito. Kaya mo maging puno ang puso namin magpapasalamat. Oh, hallelujah. Aking mamasdan at kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa pilit mo. Minsan pa kung aking mamasdan, aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa amin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nag-ahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa pilit mo. Kung may pagsubok man, kapitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, O Jesus, na iyong binigay sa amin. Salamat, 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 O
Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na nagising pa, kundi pasalamatan. Loobin mo, Panginoon. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nang katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y sasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nag-al sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nag-al sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat sa pag-ibig mo. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kami magsasaya sa piling mo. Sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Kami magsasaya. We worship you, Father God. Minsan pabigyan natin ng pinakamataas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Minsan pawitin natin, Diyos ka sa amin, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon. We worship you, Father God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. We worship you. Hallelujah. O Diyos ka sa amin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko.
Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat, at huwag kang Diyos. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang nabing ko itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka. Minsan pa, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat, at wagas, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin mo. Iparinig ang nais mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin,
magtiwanag ka sa buhay ko. Magtiwanag ka, magtiwanag ka sa buhay ko. Magtiwanag ka, magtiwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, magtiwanag ka. Aming Ama, magtiwanag ka. Aming Ama. Pupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhati, dadakilain, sasambahin lagi ang 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 ngalan mo. O Jesus. Praise the Lord. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang ikaw ay kilalanin, purihin, sambahin. Sa pamamagitan po ng aming mga buhay ay madakila ka. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, sapagkat niloob mo ng aming mga panyapak, kami na mga anak mo, Panginoong Diyos, na sumasampalataya sa iyo, ay naidako sa iyong harapan, na sa gabing ito ay patuloy na nagnanais na marinig ang mga salita mo, sapagkat ang salita mo'y buhay, ang salita mo'y lakas, at ang salita mo'y katagumpayan ng bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, hayaan mong ihayag mo ang katotohanan sa aming kalagitnaan. At sa pamamagitan ng katotohanan ay patuloy po kaming lumago at makapagpatuloy sa aming mga paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Ingatan mo, Panginoong Diyos, ang puso at isipan namin. Hayaan mong nakatuon kami sa mga bagay na ihahayag mo sa aming mga buhay. At sa pamamagitan po ng iyong mga kapahayagan, palaguin at patatagin mo kami, Panginoong Diyos, bilang iyong mga anak, upang sa ganon, sa muli mong pagparito, aming Panginoong Jesus, our soul will be into your kingdom, to reign with you and to stay with you forever in that everlasting life.
Salamat, Panginoong Diyos. Panginoon, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. All of us here, Father God, are weak. All of your creations are weak. And you are the one who will strengthen us, O Lord, by the power of your holy word. Panginoong Diyos, ingatan mo ang mga salitang aming diringgin. Walang magagawa, Panginoong Diyos, ang iyong lingkod, kundi magtiwala sa iyong kapangyarihan. I-lead mo kami sa lahat, Panginoong God, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. At hayaan mo ikaw lamang, Panginoon, ang aming makilala at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, at pagpalain mong lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito, Panginoon, na nag-umapaw at siksik, liglig na pagpapala para sa kanila. Salamat po, aming Diyos. Hayaan mo, Ama, na ikaw lamang ang aming tunay na maparangalan, papupurihan at papasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Lahat po tayo ng mga mananampalataya. We don't have enough knowledge to understand the Word of God. Pilit man po nating gustong unawain ang salita ng Diyos. But all of us only rely on the working of the Holy Spirit. Binabasa po natin ang salita ng Diyos, tinatanggap natin at napapakinggan ang salita ng Diyos. But sometimes, we are still lacking. Kaya nga minsan nasasabi po natin na we interpret the Word of God according to what we understand. But sometimes, even the things that we understand about the Word of God, it is not enough. Bakit? Kasi yung pangunawa na ginagamit natin, maaring ito ay hindi umaayon doon sa niloloob at ninanais ng Panginoon na hiyayag sa buhay ng bawat sa atin. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay nito? Because as I search the Word of God, habang po ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, I try to, sabi ko, Lord, ano pa ba yung mga bagay na hindi pa namin naunawaan tungkol sa iyong mga salita? Ano pa ba yung mga bagay na gusto mong ihayag sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita? But one thing for sure, doon sa mga bagay na didiscovery ko sa salita ng Diyos, wala pong nagbago doon sa mga ipinangaral sa Ebanghelyo ng Panginoon, sa mga alagad ng ating Panginoon, hanggang sa dumating po yung mga apostol, ang naitayo, na itatag ang iglesia. There is only one thing that they want to emphasize in the Word of God. Wala po silang ibang hinahangad, Panginoon, sa mga kapatid, na kundi ipakilala at liwanaging mabuti sa atin kung sino si Kristo, kung ano si Kristo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sasabihin po natin siguro, di ba, sometimes maraming churches, they try to have a series, no? Mga series of teaching. No? At yung series of teaching na yon, ang itinuturo nila sa loob ng iglesia, on how to give, on how to devote yourself, how to pray. Amen po ba? Hindi po masama yung mga bagay na ito. Pero siyasatin natin mabuti ang salita ng Diyos. Wala pong ibang sinasabi ang Biblia tungkol kundi si Kristo. That even in the Old Testament, kahit po ang lumang tipan, wala naman pong ibang inihahayag ang mga propeta. Wala pong ibang inihahayag yung mga lingkod ng Panginoon na tinawag niya mula doon sa lumang tipan, kundi ang tungkol kay Kristo. Siguro nga lang, masasabi natin ang pagkakaiba lamang sa lumang tipan, hindi naging maliwanag. Amen po ba? Why? Because it is a shadow. Amen po ba?
At alam natin na kapag nakikita natin ang anino natin, bagamat alam natin na ito'y anino natin, at nakikita natin na ito'y galing mismo doon sa ating katawan, amin po ba, na natatamaan lamang ng ilaw, pero hindi po malinaw. Ganun po yung lumang tipan. Hindi po naging malinaw sa lahat po ng mga inihayag doon sa lumang tipan kung sino po yung ipinapahayag nila. But in the New Testament said, everything that was written in the Old Testament was about Jesus Christ. Amen? Pero bakit ngayon ng church, kapag ang ipinapangaral tungkol kay Kristo, ang ipinapahayag, ang ipinapakilala ay tungkol kay Kristo, parang hindi po sila masaya. Amen? Parang naghahanap sila ng mga bagay na, sana may iba naman kaming marinig. Sana meron naman na iba kaming matutunan. But in the end, mga minamahal ko, kahit si Apostol Pablo, walang nagbago sa kanyang ipinangaral. Kundi ang ipinangaral niya po ay ang ating Panginoong Jesucristo. From the beginning after the end of his writings, wala pong ibang ipinakilala ang ating lingkod ng Panginoon na si Pablo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya siguro yan din po yung isang bagay na masasabi po natin na, di ba, nabanggit ko nga po sa inyo, when we read the Bible, kapag nabigo po tayong makita natin si Kristo sa binasa nating talata, we fail to understand the Word of God. Sapagkat alam natin na kahit na anong bahagi po ng salita ng Diyos, walang ibang inihayag, walang ibang ipinapaliwanag, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya yun din po yung hangarin po natin. Yun po yung ating tunay na nilalayon, na kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, amin po, kailangan masumpungan natin, inihahayag ba si Kristo? Amin ba? Kapag hindi na si Kristo yung inihahayag ng mga nangangaral, it means, amin po ba, that preaching is not really a preaching from the Lord. Amen? Kasi di ba ang tunay na layunin ng church, sino bang ipinapakilala ng church? Not denominations, not the pastors, but it is only Christ. At naniniwala tayo, kahit na dumating sa pagkakataon sa huling araw ng ating buhay, ang tunay na kinakailangan natin ay makilala at maunawa ang mabuti kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Kolosas, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 14. Kolosas, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 14. Basahin po natin sabay-sabay. Nagpapasalamat kami sa Diyos, sama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin nang nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una na inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras, na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu, dahil dito'y kami naman, mula ng araw ng aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil sa pananalangin at ng paghingi ng pagtungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipagmunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nangagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak na kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. From darkness into the kingdom of the Son.
Apostle Pablo po, si Apostle Paul, explained to the Colossus, to the church of Colossus, what is the real estate, their former estate, and awakening their current estate. Hindi po natin makikita rito, mga minamahal ko, na may mga bagay na panunumbat o may mga bagay man na sinasabi si Apostle Pablo sa mga taga-Kolosas tungkol sa kanilang mga kahinaan o tungkol doon sa kanilang mga pagkukulang. Mapapansin siguro natin, mga minamahal ko, sa binasa natin talata, Apostle Paul encouraged and lift up the faith of all the Christians, of all the Christian believers in the church of Colossus. Alam natin ang Colossus po, mga minamahal ko, is part of the Gentile nations. Ibig sabihin po nito, wala po silang kaalam-alam. Amin po ba? Even though the Colossus place, wala po silang kaalam-alam tungkol po sa pananampalataya, tungkol sa ating Diyos. They never heard about the Lord Jesus Christ. They never know about the truth. Hindi po nila alam kung ano po ang katotohanan. So masasabi po natin na yung mga taga-Colossus po ay katulad po natin ng kalalagayan. Yan po yung kanilang former estate. Amin po ba? Kaya nga, ang sabi po dito sa binasa nating talata ay hinango kayo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanila na nagligtas sa inyo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung kadiliman dito, mga minamahal ko, kapag tinignan po natin yan sa wikang Griego, ang ibig sabihin po ng salitang kadiliman ay eskotos. At ang ibig sabihin po ng salitang eskotos, mga minamahal ko, yung sinasabi pong kadiliman dyan, mga minamahal ko, it is not only night darkness. Hindi po lang kadiliman ng gabi, kundi ang sinasabi po dito isang metaphor na ipinapakilala na yung kalagayan po ng mga taga-Colosas na ibig sabihin po, wala silang knowledge about the truth. Amin po ba? Di po ba? Sabi nga po ng salita ng Diyos, anyone who doesn't know about the truth, remain in darkness. Sapagkat alam natin ang tunay na liwanag ay tumutukoy lamang po doon sa katotohanan. Kaya nga sinabi niya doon sa 1 Kabanatang 8, talata po ay 32, di ba? Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. So unless we will know the truth, unless we will know and understand about yung tinatawag na light, amin po ba? Yung truth na sinasabi po ng salita ng Diyos, we will not be set free. Hindi po tayo tunay na lalaya. At yung kalayaan po na binabanggit po ng salita ng Diyos, it is all about the things that we understand about Him. Amin po ba? Kapag katunay na naunawaan po natin yung binabanggit po ng salita ng Diyos, yung tinutukoy po ng salita ng Diyos, that everything was made for Him, through Him. Amin po ba? Hallelujah! Na kapag naintindihan natin mabuti yon na walang ibang ginawa ang Diyos kundi para sa Kanyang bugtong na anak. Na lahat ng bagay na nag-exist sa mundong ito, mga minamahal ko, it was not created accidentally, but it was created purposely for His Son. For Himself. Para sa Kanyang sarili. Amin po ba? Yun po yung inililiwanag po ng salita ng Diyos na idinideklara sa buhay ng bawat sa atin. Kaya nga po siguro, kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang binanggit po dito ni Apostol Pablo ay sinasabi niya, from darkness. Amin po ba? Kasi maliwanag naman po, mga minamahal ko ng lahat ng mga tao, ay hindi namuhay na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero kailanman, naniniwala tayo na hindi nanumbat ang Panginoon doon sa kasalanan na tinanggap ng bawat sa atin o naranasan ng bawat sa atin. It is God Himself who made this way. Di po ba? Siya mismo yung gumawa ng paraan at gumawa ng daan upang mailigtas tayo mula doon sa kasalanan iyon.
Kaya kung ano man yung mga kahinaan natin, kung ano man ang mga bagay na nagawa nating pagkukulang, hindi po ito yung binabanggit dito. Amin po ba na darkness? Yung sinasabing eskotos dito, mga minamahal ko ni Apostol Pablo, from darkness, it is from, sabi doon, not knowing about God, not knowing about Christ. Amin po ba? Without understanding about the truth. Iyon po yung tinatawag na darkness ni Apostol Pablo. Amin po ba? He's not talking about the sin. He's not talking about the weakness of all men. Amen? Kasi di ba, kung titignan po natin, positively, at alam natin, mga minamahal ko, nung sinabi ni Apostol Pablo dito na, you are already, sabi niya dito you are already delivered. Kung titignan po natin, amin po ba, sa tingin niyo po ba, makakakita tayo, makakasumpong tayo ng perfect church? Ibig sabihin ng perfect church, hindi na po nagkakasala? Hindi na po nagkukulang? I think wala tayong makikita. Amin po ba? Wala tayong makikita. Kasi kapag nakakita tayo noon, amin po ba? It is really impossible. Pero naniniwala tayo, lahat tayo may pagkukulang. Pagkukulang natin sa isip, pagkukulang sa pananalita, pagkukulang sa pagkilos, pagkukulang sa paggawa. Amin po ba? May isan din pagkukulang maging sa ating pamumuhay. So none from us live perfectly with their spiritual life, with their faith life. Amen po ba? Pero naniniwala tayo, yung sinasabi dito, mga minamahal ko, na iskotos ni Apostol Pablo, na yung walang kaalaman. Amen? Kasi di ba, karamihan ng mga mananampalataya, that's why they have fear of, ang tawag dito, fear of sharing the word of God Bakit? Kasi ang totoo po, hindi pa natin talaga kilala si Kristo. Amen? Di po ba, ang bawat po sa atin, kapag tinanong kayo, ikwento mo nga sa akin kung sino ang tatay mo, ang tungkol sa tatay mo. Masasabi niyo po ba ang tungkol sa tatay ninyo? I think it's very easy. Amen po ba? Siguro, kahit pa paano, ang bawat po sa atin, alam natin kung saan lumaki si tatay natin, alam natin kung sino ang mga magulang ng tatay natin, alam natin kung anong birthday ng tatay natin, alam natin kung saan nagtrabaho ang tatay natin. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Why? Because we know our Father. Tama po ba? Hindi tayo mangangamba. Wala pong sino man sa atin. Pag nagtanong sa inyo, sino ang tatay mo? Wala pong, sino nga ba ang tatay ko? Wala pong magaganon sa atin. Every one of us will freely say, I know my father. This is my father. Amin po ba? Galing sa ganito ang tatay ko. Ang mga magulang ng tatay ko ay ganito. Ang birthday ng tatay ko ay ganito. Maaring masasabi po nga, ang favorite color ng tatay ko ay ganito. Bakit? Kasi kilala natin ang tatay natin. Amen? Kaya magiging maliwanag sa atin, bakit natatakot mangaral ng salita ng Diyos ang mga mananampalataya? Hindi dahil sa hindi sila marunong magsalita. Dahil hindi nila kilala si Kristo. Amen? Dahil kung kilala natin ang ating Panginoon, katulad ng pagkilala natin doon sa tatay natin, it is very easy. Hindi tayo mangangamba. Kahit na sino magtanong sa atin, who is Christ? Who is Jesus Christ? It is very easy for us. What is your faith? Ano yung tinatawag mong pananampalataya? Bakit ka tinawag na mananampalataya? It is very easy to answer. Pero di ba, ang nakalulungkot, karamihan ng mga mananampalataya, kahit sa simpleng mga tanong, hindi po nila ito kayang sagutin. Bakit? Sapagkat ang totoo, hindi po talaga nila kilala ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah? Kaya dito, nung nakita ko, sabi ko, who hath delivered you? Delivered us. Sabi po kasi doon, di po ba? Ibig sabihin, all Christians, lahat po tayo mga mananampalataya, na-deliver na tayo. Alam niyo po ba yung delivered? Di po ba? Lahat na nagpaparcel, umu-order sa online, magsabi ng amen. Nagno-notify po ba sa inyo, sa inyong cellphone? Amen po ba? Na yung inyo, di ba, kapag natanggap nyo na yung parcel ninyo, amen. Ano pong sasabihin ni Shopee, tsaka ni Lazada?
your order has been delivered. Amen po ba? Amen? At minsan, kapag nabigo po ang mga online shops na nai-deliver sa iyo, nag-notify din sila. Di ba? Your parcel has been unsuccessfully delivered. Ibig sabihin, attempted. Sabi doon, it was attempted deliver but fail. Amen po ba? Due to lack of time. Di ba? Sinasabi po yon. Parang ako lang nakakaano yan Parang ako lang yung sa Shopee at saka Lazada. Totoo ba hindi? Totoo, di ba? Nag-notify sila sa atin. Kaya dito, kung sinasabi po dito, who hath delivered us? Tatanungin ko po kayo, yung po bang sinabi niya ay mangyayari pa lang o nangyari na? Ha? Yung binabanggit po dito, sabi dito, okay, balikan natin ang 13, sabay-sabay po tayo, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Nangyari na o hindi pa nangyari? Nangyari na. It was already delivered. Amen po ba? Nangyari na po yun kapag tayo po ay mananampalataya na you are already delivered. Sabi mo nga sa katabi mo, you are already delivered. Amen. Hallelujah. So kapag hindi pa po kayo na-deliver, baka nag-attempt, pero hindi po, baka nag-fail. Hallelujah. Kaya dito, ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo, ano po yung Colossus estate, yung tinatawag na po, ano po ba yung kalalagayan? Ano po yung ba yung dating kalalagayan? Sabi ni Apostol Pablo sa kanila, mga minamahal ko, ito yung inyong dating kalalagayan. Dati kayo ay nasa kadiliman. Amen. Obviously, mga minamahal ko, ang nasa sanlibutan, kadiliman talaga. Pero kapag kaliliwanag nating mabuti, yung tinutukoy na nakadiliman dito ng salita ng Diyos, hindi po yun tungkol sa kasalanan. Obviously, amen po ba? Totoo naman, lahat ng tao namumuhay sa kasalanan. Amen po ba? Pero nililiwanag po dito, mga minamahal ko, ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, na kahit sila mananampalataya na, kulang pa rin sila sa kaalaman, kulang pa rin sila sa pagkilala sa ating Panginoong Yesus. Do you think, sa tingin natin, taga-Colossus lang ang nakakaranas nito o maraming church ngayon? Ganito rin. Maraming church, totoo. Maraming church o sa church natin, marami rin. Kahit sa church natin, marami rin. Kasi di ba, kung titignan po natin, yung takbo ng mga pananalita ni Apostol Pablo dito, hindi niya isinusumbat sa mga taga-Colossus, mga makasalanan kayo, nasa kadiliman pa rin kayo. Hindi po ganon. Kaya nga po, Apostle Paul encouraged already the church of Colossus, you are being delivered. Amen? At yun din ang hinahangad po natin, mga minamahal ko. Ibig sabihin po nito, mga minamahal ko, they have come. Kaya nga sabi doon, ano po yung nangyari sa kanila? Nung binabasa ko po kasi ito, sabi doon, hindi lamang ito binanggit na sa kaharian ng anak Pero kapag babasahin niyo po yan, na naglipat sa atin sa kaharian ng anak na kanyang pag-ibig. So which means, mga minamahal ko, maintindihan natin mabuti, we are not only in the kingdom of the Son, but the Bible said, Apostle Paul said, where is the kingdom of the Son? It is the place wherein the love of God is there. Kaya, wala pong sino mang mga mananampalataya magsasabing hindi siya mahal ng Diyos. Dahil ang tunay na mananampalataya, mga minamahal ko, na kay Kristo, ay nananatili sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Yun yung maliwanag. Whenever you are in Christ, you are already in the love of God. Why? Because Christ, si Jesucristo mismo, yung tunay na iniibig ng ating Panginoon. Kaya siguro, dito makikita natin, amin po ba,
these people of Colossus, they have their ignorance about respecting the divine things about Christ. Amen po ba? Ito po yung magiging maliwanag sa atin, mga minamahal ko, that even the church of Colossus, amen po ba? Di po ba, nung last Sunday, ano po yung pinag-aralan natin? Di po ba? About ignorance, about the plan of God, the ignorance about the will of God. Amen po ba? Amen? Even ignorance about the Christ. Amen po ba? Yun po yung pinag-aralan natin nung last Lord's Day. Tama ba? Parang nakalimutan lahat eh. Amen. Hallelujah. Ignorance. Di ba pagka sinabing ignorance po, kapag nag-ignorante tayo dun sa plano at kalooban ng Panginoon, mamamali na tayo. Kaya ito po yung nangyayari ngayon dito sa church ng Colossus, that they don't know about their duties. Amen po ba? Kaya hindi nila nagagampanang mabuti yung kanilang mga tungkulin. Amen po ba? Pero maliwanag dito, di po ba? Sabi dun sa talata po, tingnan nyo po, sa talatang 12. Sabi niya dito, at nagpapasalamat sa Ama na napaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. Meron po bang mga mananampalatayang walang bahagi doon sa kaliwanagan? Wala po. Every Christians, every believers should have that inheritance of light. So, ibig sabihin po nito, mga minamahal ko, hindi lang po yung tinutukoy dito yung pastor na dapat maliwanagan tungkol sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay tinatawag na mananampalataya, mga minamahal ko, ang sabi po dito, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, it means you should really live in the way which the Lord lived. Paano namuhay ang ating Panginoon? Namuhay siya sa liwanag. Ano yung liwanag na yon? Understanding about the will of God. He respect that divine. Amin po ba? Kaya nga po, di po ba ang ating Panginoong Jesus, alam niya yung tungkulin niya. Alam niya yung gawain niya na ipinapagawa sa Kanya ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, balikan natin yung verse 10. Sabay-sabay tayo. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga ng bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ano po ang sabi doon? Hindi lamang tayo, mga minamahal ko, tinuturuan na mamuhay ng marapat, pero ang sabi dito, kailangan ay nakalulugod at namumunga at magsilago sa kaalaman tungkol sa Diyos. Sa tingin po natin, isang tao lang ba ang kinakausap niya? He's talking about the church. Tandaan po natin, ang kinakausap ni Pablo dito, ang kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay church, iglesia. Hindi niya tinutukoy dito, bata lang ba ang sinasabi niya? Kabataan lang ba ang sinasabi niya? Nanay lang ba ang binabanggit niya? Worker lang ba ang No, all the church. Pag sinabing church, all. Members, workers, ministers, pastors. Kaya, pero, di po ba, ilan po ba sa mga mananampalataya talaga yung meron silang interest na alamin yung kaalaman tungkol kay Kristo? Sometimes, di ba, church members, they attend, they go to church and attend worship service. Amin po ba? Yun nga eh, sabi ko nga sa iyo, di ba? Di ba, tinatanong ko sa inyo kung anong sermon ng last Lord's Day. Biyernes pa lang po ngayon. Dalawang araw pa, Lord's Day na naman. Yung irinig na natin ng Lord's Day, matatakpan na naman ng darating na Lord's Day. Amen po ba? Eh, hahayaan po ba natin na ganun ba lang ba talaga na kailangan isang araw lang kumbaga, yung expiration ng salita ng Diyos na narinig natin? Ay, hindi, kasi yung sermon ni Pastor pang Sunday lang yun, ng last Sunday lang. Kaya, siyempre, may bago na naman sa Sunday. Kakalimutan na natin yung, tama ba? O, ang ibig sabihin po ay, whatever things that you have heard from the Lord's Day, nung last Lord's Day, idadagdag lamang po yung darating na Lord's Day. Amen? Amen? Hindi natin kakalimutan yung narinig natin last Lord's Day.
Kundi kung ano man ang maririnig natin this coming Lord's Day, idaragdag natin yun dun sa kaalaman natin last Lord's Day. Pero ano nangyari kung bakit hindi lumalalim sa kaalaman ng mga mananampalataya? Kasi, ano lang sila, ang tawag doon? Yung worship service na dinaluhan nila at yung sermon na narinig nila, may expiration. Maaring narinig nila ng Sunday na expired ng Monday. Amen? Kaya nakalimutan na. Hallelujah. Baka yung teksto nga natin last Sunday, baka nakalimutan nyo na rin. Amen? O ano nga ba yung teksto? Magtawag kaya ako ngayon kung anong teksto ng last Lord's Day. Baka, tingnan natin yung hallelujah! Kung wala tayong kodiko, sige nga, sa tingin nyo, natatandaan nyo po ba? Aminin ninyo, ilan dito ang natatandaan yung teksto? Amen? O, Pastor, nakalimutan ko na medyo may pero may natatandaan naman ako narinig ko Amen? Pero hindi, di po ba? Naniniwala tayo na lahat yun importante. At yun na minsan yung nangyayari sa atin na, di po ba? Siguro yung mga taga-Colossus, kaya sinasabi doon na, you are still in darkness. But remember, God already, amin po ba, delivered you from the darkness to the kingdom of the Son. Kaya di ba tinawag siyang kingdom of the Son? Bakit? It is about Christ. It is about Jesus. Hallelujah. Amen. Sa tingin niyo po ba, may ipinapakilala pa bang iba si Apostol Pablo? Alalahanin ninyo, kapag binasa niyong tuloy-tuloy ang Colossus chapter 1, wala pong binanggit si Apostol Pablo, lalo na pagdating sa 15, 16, sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Christ. Sabi niya, Christ is the image of the unseen God. And everything was created. Di ba? Hindi ba sinasabi niya? Nabasa niyo po ba? Kung ang babasahin lang po natin hanggang talatang 14 yung binasa natin, tapos na po ba doon? Pero tignan niyo po, ano ang kadugtong niyan? Ipinakilala ni Apostol Pablo. Sinabi niya kung sino si Kristo. Tignan nga natin. Sige, para mas maging maliwanag sa atin. Tignan po natin. Verse 15 and 16. Hanggang 17. Sabay-sabay. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop sa mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Sinong tinutukoy ni Apostol Pablo? It is only Jesus Christ. None. Wala pong ibang, sabi ko nga, Lord, kung titingnan namin ang Colossus Kabanatang 1, wala pong binabanggit ko anumang kasalanan, wala namang binabanggit ko anumang kahinaan. Amin po ba? Ang napansin ko lang dito, mga minamag ko, yun nga po, escotos. The ignorance about the truth, the ignorance about Jesus Christ. Maraming mga mananampalataya, hindi nagsusumikap na kilalanin si Kristo. Hindi nagsusumikap na lumalim dun sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Amin po ba? Kaya iba naghahanap ng ibang teaching, naghahanap ng ibang katuruan. Hindi natin kailangan ng ibang katuruan. Once na we know and understand about Jesus Christ, and we understand His will, we understand about His plan, hindi tayo maliligaw. Why until now, many Christians still celebrate Christmas? Because they never understand about the Word. Ano ang pinaglalaban natin mga Kristiyano? Si Kristo ay tao, si Kristo ay Diyos? Di ba ipinaglalaban natin si Kristo ay Diyos? Pinaglalaban niyo ba na si Kristo ay Diyos? Amen. Pinaglalaban natin yan. Kapag nakaharap natin ang Iglesia ni Kristo, sasabihin ng mga Iglesia ni Kristo, si Kristo ay tao. Ano sasabihin mo? Hindi. Siya ay Diyos. Amen. Pero naniniwala ka sa birthday niya. Ngayon, ang paniniwala mo, siya ba'y tao o Diyos? Tao. Kasi may birthday. Naintindihan niyo po ako? Kung bakit ini-insist ko sa inyo ngayon ng ganito.
Tandaan niyo po, matagal ako naging pastor, nag-celebrate din ako ng gusto ng Pasko. Because I never understand about the Word of God. Sinasabi kong pastor ako at naiintindihan ko ang katotohanan, pero ang totoo, hindi ko talaga naiintindihan. Kaya hindi tayo nalalayo sa sanlibutan eh. Kasi bakit? Umaayon tayo. Kanino bang celebration yan? Diba? Even in Google, even in YouTube, tignan niyo po kung kanino talagang birthday ang Pasko. Hindi po siya kay Jesus Christ. Sa demonyo, di po ba? Amen? Parang ang sakit-sakit ng loob niyo na hindi kayo makakapagpasko Hallelujah. Masanay na po tayo, mga minamahal ko, because this is really the truth. Ito ang katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Paano, Pastor, yung New Year? Mag-celebrate kayo ng New Year. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Kasi bagong taon yun eh. Amen? Hallelujah. Pwede ba kami maganda sa New Year? Pwede kayo maganda. Magpasalamat kayo. Pwede kayo magpakain. Ambitahan nyo kami. Hallelujah! Pwede yun! Hindi po bawal yun. Kasi, alam niyo kung bakit? Wala tayong sinaselebrate na kahit ano doon. Kundi nagpapasalamat tayo, may bagong taon. Sasalubungin natin ang bagong taon na may pag-asa, may pananampalataya, nang may panalangin, Panginoon, ito na naman ang bagong taon. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Amen? Hallelujah! O sino sa atin ngayon dito ang makakapagpatunay na December 25 talaga ang kaarawan ng ating Panginoon bilang tao? Hindi natin itinatanggi ng ating Panginoong Hesus ay salita na nagkatawang tao. Maliwanag po, nagkatawang tao. It means, before na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, ano siya? Diyos, salita. He needs to be man. Bakit? Kailangan niya maging tao. Bakit? Kasi para matubos tayo. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nauna siya sa atin. Amen? Di po ba? Sabi nga natin nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, po, may nagregalo. Pero ano bang iniregalo sa ating Panginoong Hesus? Kasangkapan ba? Na hinihiling natin, di ba? Si Grace, anong gusto mong regalo sa iyo ng mama mo? Pag sinabi ni mama mo, sabihin mo sa akin, Grace, kung anong gusto mong regalo, bibili kita. Sabihin mo na yung pinakamahal, di ba? Di ba? Totoo yun. Pero ang ating Panginoong Hesus, ano regalo sa Kanya? Preparation for His death. Hallelujah. Kung halimbawa, Sister Jonaline, birthday mo bukas, regaluhan kita ng embalsa mo. Matutuwa ka ba sa akin? I think hindi, no? Kasi o kaya kabaong na lang. Pa-deliver ko sa inyo, Sir Jonaline, happy birthday. I think you will not be happy. Kasi kamatayan yun O kaya tawag doon? Pamburol. Hindi kayo magiging masaya. Amen? Pero iyan ang iniregalo ng mga tao sa ating Panginoong Hesus. Why? Because Jesus Christ came to die. Si Jesus Christ hindi nagparito para maging masaya, para magkaroon ng experience sa sanlibutan. Amen po ba? Amen? Hindi po. Ang ating Panginoong Hesus ay naparito para tubusin ang bawat sa puso natin. That's why, when He died on the cross, it was already delivered. Kaya sinabi ng Panginoon, sinabi niya po sa Pablo, sa pamamagitan niya po sa Pablo, sinabi niya, you have been delivered. Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Diyos sa buhay. But the Lord sent from darkness into the kingdom of the Son. Kailangan maunawaan nating mabuti kung bakit kailangan nating makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Because if we do not know our Christ, amen po ba? Obviously naman, mga minamahal ko, kapag ang isang tao hindi pa nakakakilala kay Kristo, maaring namumuhay siya sa kasalanan. Amen po ba? But remember, when Jesus Christ died on the cross, every sin was being forgiven. Pero, may isang bagay, di ba? Sinasabi ng Biblia,
na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng unbelief. Kapag hindi na nampalataya ang isang tao, hindi po siya maliligtas. The question now is, are you willing to be in the kingdom of the Son? Payag po ba kayo na manatili sa kingdom of the Son? Tomorrow night, Pastor Jong will come. Darating na po siya. And nag-iisip na po ako kung paano kong sasabihin sa kanya. Anong sasabihin ko sa kanya pagdating niya? Kanina po may nag-text sa akin, nag-chat sa akin, sabi nung nag-chat sa akin, Pastor, I want to buy your house and lot. Gusto daw niyang bilhin yung bahay ko. Actually, dalawa na po sila na gustong bumili ng aming bahay at lupa. Pero sabi ko, Lord, paano kung hindi ako pinayagan ni Pastor na tumira dito sa church? Pinangungunahan ko ba? Hindi po pinangungunahan. What if lang yung sa akin? What if lang? Kung hindi niya ako payagan. Dumating pa nga sa pagkakataon, sabi mo kay Pastor, kung ayaw kanyang payagan na tumira dito, uupa na lang ako, Pastor, dito. Uupa na lang ako, sabi ko. Ano lang yun ang tag doon, mga bagay na naiisip ko lang, yun ang sabihin mo kay Pastor. May mga ganong dictate sa isipan ko. Sabi ko, Lord, papayagan kaya niya ako. O kaya, halimbawa nabenta na, tapos hindi niya ako pinayagan. What will happen? Ganon yun, parang ganon ba? Sabi ko, ikaw, Diablo, masyado mo kong tinatakot, pinupuno mo ko ng kabalisahan. Basta sinabi ko na sa Panginoon, Lord, ano man ang mangyari, my decision is my final decision. Yun na po yun. Actually, sinabi ko nga sa Panginoon, Lord, sana nga bago dumating si Pastor, nabenta na siya. Alam niyo kung bakit? Bibili na kagad kami ng sasakyan. Tapos, Pastor, yan na po yung sasakyan. Sino bumili niyan? Ako. Yun po yung inaiisip ko. Kasi di ba nung binenta ko po kasi yung bahay ko, yung lumang bahay, nung binenta ko po yun, hindi ko rin alam. Actually, almost a month. Binabalak ko na po yun, may buyer na ako, pero hindi ko pa nasasabi kay Pastor. Naglakas lang ako ng loob. Sabi ko, sabi ko lang kay Pastor, I'm selling my house. Why? Sabi niya sa akin, because I want to build a house near the road, sabi ko. Because I already bought one lot, sabi ko ganun sa kanya. Okay. How much? Yun ang sinabi niya sa akin, how much? Nung sinabi ko sa kanya, ganito, this is the amount. Can you finish your house without amount? Sabi niya sa akin. Sabi ko, I don't know. Ayoko naman magsinungaling. Sabi ko lang sa kanya, I don't know if I can finish. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay. Kaya, nung nakita niya yung bahay ko na ipinapatayo, nag-usap ulit kami. Sabi niya, why did you make your house detailed? Bakit ko daw dinitali masyado yung bahay ko? Bakit may canopy pa? Bakit may ganyan? Yun ang sabi sa akin ng Pastor. Nag-usap kami mag-asawa. Nung nag-usap kami mag-asawa, ang sabi namin, bakit ganun si Pastor? Hindi siya masaya dun sa bahay ko. Tapos nag-usap ulit kami mag-asawa. Sabi ko, baka gusto ni Pastor yung pinagbilan natin ng bahay, ibigay natin sa kanya. Totoo po. Yan, buhay ang asawa ko. Sinabi ko po talaga yan. Baka yun ang gusto ni Pastor. Hindi naman pwede. Paano tayo? Wala tayong bahay. Sabi ko naman sa kanya. Ngayon, na-realize ko na, okay. Kung gusto niya talaga yung pinagbilan ng bahay, mas malaki ngayon. Kung mabebenta to, makakabili talaga ng sasakyan. That's really our plan. Hallelujah. Alam niyo po, hindi ko na iniintindi na wala na kaming bahay, wala na kaming titirahan. Hindi ko po pinoproblema ngayon . Sa totoo lang, hindi ko na problema ngayon.
Si God naman, pag nag-asawa siya, magtayo siya ng sarili niyang bahay. Opo. Kailangan niya yun eh. Amen po ba? Kailangan niyang sumepare. Tayo rin, mga minamahal ko, mag-isip-isip tayo. I'm only talking about physical house. Ang pinag-usapan po natin, it is about the kingdom of the Son. Kaya di ba tinanong ko sa inyo, are you willing to stay in the kingdom of the Son? Bakit ko po itinanong ito? Will you sacrifice everything for the kingdom of the Son? Amen po ba? Kung halimbawa ito yung isang bagay na hinihiling ng Panginoon for you to stay on the kingdom of the Son, gagawin mo ba? Iiwanan mo ba itong bagay na ito para lamang sa kingdom of the Son? I think, kung tunay tayong mananampalataya, we will say that one. Bakit? Kasi ang pinakamahalaga sa atin ngayon is the kingdom of the Son. Bakit? Nakita natin at napatunayan natin dito, you are already delivered. Amen po ba? Kung tayo nandun na sa kingdom of the Son, through our faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nandun na tayo sa kaharian ng Diyos, naroon na tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon, nananatili na tayo sa Kanyang pag-ibig, iiwanan pa ba natin? Ask yourself, iiwanan niyo pa po ba ang pananampalataya na meron ka ngayon? I think hindi na. Pero mangyayaring maiwan natin yan kung magiging kulang tayo sa kaalaman tungkol kay Kristo. The reason why, alam niyo po ba, the reason why Apostle Paul chose to die with Christ, the reason why other disciples died martyr, na bakit sila namatay ng martyr? Dahil meron silang lakas, dahil meron silang kakayanan. Remember, lahat sila nakaranas din ng naranasan natin. Naranasan nilang manlupaypay, manghina, halos gumibap. Naranasan nila yun. Dahil tao rin silang katulad natin. Pero ano ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para manatili po sa ating Panginoong Jesucristo? Yung kanilang pagkakilala sa Kanya. They know Christ very well. Hallelujah. Kilala nila ang ating Panginoong Jesus. At hindi po nagmintis, mga minamahal ko. Kaya nga, di ba, isipin niyo mabuti yung kamatayan ni Esteban. Si Esteban po, hindi siya manamatay ng biglaan. Unti-unti. Bakit? Binato siya. Habang binabato po siya, buhay pa po siya. Amen po ba? Pero di ba, tignan natin, he chose to die. Bakit? He saw the throne. Amen po ba? I saw the Son of God. Diba? Seated on the throne. Kanino siya nakatuon? Kay Kristo. At yan din ang nilalayo ng bawat sa atin. Hallelujah. Hindi natin may pagmamalaki na may lakas tayo, may kayamanan tayo. Habang may lakas ako, mananatili ako sa paglilingkod. Hindi natin masasabi. Hallelujah. Pero kapag kilala natin ang ating Panginoon, dumating man sa pagkakataon na manghina tayo, sabihin na natin magkasala tayo, hindi tayo tatalikod sa ating pananampalataya because we know who is Christ. Kilala natin si Kristo. That's why, do not stay on darkness. Escotos. Avoid. I-avoid natin sa buhay natin yung tinatawag na ignorance of respecting that divine thing in our lives. Amen po ba? Di ba ang sabi dun sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Amen po ba? Doon din sa sinabi dun sa unang Pedro. Amen po ba? Unang Pedro kabanatang 1 o 2, talatang 9, sabi niya, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang maharlikang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. This is what the Apostle Peter understand. Amen po ba? Kayo, sabi niya, mula doon sa kadiliman. Amen. Dito sabi niya rin, pinapahayag niya rin sa atin. At dinala niya tayo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Pag tinignan niyo po yung kadiliman dyan, escotos din. Amen po ba? Ibig sabihin ng escotos, it is not yung tinatawag na evil things that we do, but it is about ignorance about the Word, ignorance about Christ, ignorance about the truth.
Kaya ngayon, isa lang ang magiging layunin natin, mga minamahal ko. Sa maikling salita ng Diyos na pinag-aralan po natin, let everyone understands about the truth. Amen po ba? Huwag natin sabihin na baguhan tayo, huwag natin sabihin matanda na tayo. Sapat na po, mga minamahal ko, ang ating pananampalataya at sabihin natin sa Panginoon, Lord, hayaan mo makilala kita ng lubusan. Hallelujah. Di po ba? Nung si Solomon po, bago maging hari, nanaginip po siya at nagpakita sa kanya ang Panginoon. Anong sabi sa kanya ng Diyos? Sa gabing ito, sabi niya, hinirang kita bilang hari, hingin mo kung anong ibig nung maibigan. Anong hiningin niya ni Solomon? Lord, give me wisdom. Diba? Give me knowledge to rule this nation. Amen. Of yours. Sabi niya. Tignan niyo po. Natuwa ba ang Panginoon sa kanyang hiningi? Amen. At yan din yung kahilingan na hinihingi natin. Hihingin natin sa ating Panginoon. Because sometimes, di ba, sa totoo lang, aminin natin, sometimes nalulunod tayo doon sa hinihingi natin sa Panginoon. Ang hinihingi natin, karangyaan, hinihingi natin material, hinihingi natin, di ba? Oh, everything for physical. Pero walang humingi sa atin katulad ni Solomon, bigyan mo ko ng karunungan. Hallelujah. Hindi man ako maging pastor, hindi man ako maging worker, pero sapat na may kaalaman ako that I can share the Word of God to others. Hallelujah. Kasi lahat tayo, ito ang trabaho natin. Ipangaral si Kristo. I will tell you, hindi lang workers ang dapat mangaral, kundi lahat ng mga mananampalataya ay dapat mangaral tungkol kay Kristo. Paano mangyayari yan? Kapag ang pagkilala mo sa Kanya ay katulad na rin ng pagkilala ng mga apostol na nauna sa atin. Hallelujah. Just like Paul. Amen po ba? He lived faithfully to the Lord. Why? Because he know Christ. Si John, kahit na po sa, di ba, in the midst of Patmos, masakit ang nararanasan niya sa kanyang physical, but he lived and died together with Christ. Why? Because he know the Lamb of God. Kilala niya ang kordero ng Diyos. Amen? Kaya tayo rin, mga minamahal na kapatiran na nandito, iyan ang maging panalangin natin ngayon, Lord, hayaan mo makilala kita ng lubusan, maunawaan ko ang katotohanan. Amen po ba? Hindi lamang po dahil magpapastor kayo o maglilingkod kayo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi. Pero sapat na po, bilang isang mananampalataya, kilalanin natin si Kristo. Because anytime, any moment, pwede tayo manlupaypay. Pwede nating maiwan ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya maraming tumatalikod, di ba? Tandaan natin, in the last days, what will happen? Ano daw mangyayari? Maraming tatalikod mula sa katotohanan at ano daw? Babaling sa katuruan ng demonyo. Amen po ba? Sino po yung sinasabing tatalikod? Unbelievers ba yun? Hindi po. Ang tinutukoy po ni Pablo doon ay mga mananampalataya. Kasi tumalikod eh. Hindi na kailangan tumalikod ang mga hindi mananampalataya. Matagal na silang nakatalikod. Amen? Sino ang tatalikod? Mga mananampalataya. Bakit sila tatalikod? Because they do not know about the Word of God. Hindi nila alam kung anong salita ng Diyos. Kaya tayo rin po, mga minamahal na kapatiran na nandito ngayon sa loob ng iglesia. Sabi ng Panginoon, you were being delivered. Ulitin mo sa katabi mo, you are already delivered. Deliver ka na ha, na-deliver ka na. Amen. Yung na-deliver, alam niyo po ba, yung na-deliver, babalik lang sa Shopee at saka sa Lazada kapag may sira. May defect, di ba? I-return. Amen? Hallelujah! Ngayon, kapag na-return kayo, anong ibig sabihin? May sira. Payag ba kayo na may sira? Hindi. Amen po ba? I am already delivered. Amen? Hallelujah. If you have delivered me, Lord, then I should know everything. Hallelujah. Amen. Sabi nga po natin 3 beses, oh my soul, know the Lord. Hallelujah. Oh my soul, know the Lord.
Oh my soul, know the Lord. And oh my soul, know the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito at hayaan po natin na tayo lumago, lumalim at patuloy ng pagkilala natin kay Kristo maging sentro ng ating pananampalataya. Oh my soul, overcome. At tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin, Panginoong Diyos. Ayaw po namin, Ama, na mamuhay, Panginoong Diyos, doon sa kadiliman na pinakita mo sa amin, Panginoong God, na yung kadiliman na yon, Panginoong Diyos, ay ignorance about the truth, ignorance about the light, Panginoong Diyos. Hayaan mong makilala ka namin, hayaan mong maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Hayaan mong makilala ka namin ang lubusan, Panginoong God, upang ano man ang mangyari, ano man ang mga bagay, Panginoong Diyos, na darating sa aming mga buhay, ay hindi kami matitibag, hindi kami matitinag, hindi kami maalis, Panginoong Diyos, sapagkat matibay ang aming pananampalataya at Ikaw ay nakilala namin ang lubusan, Ikaw ay aming nakilala at Ikaw, Panginoong Diyos, ang tunay, Panginoong God, na aming mapaglilingkuran at mapananaligan sa buhay ng bawat sa amin. Hayaan mo, Ama, na kaming lahat ay makakilala sa iyo ng lubos, makakilala sa iyong katotohanan, makakilala sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, because you have been delivered us, O God, to the kingdom of the Son, O God. Kaya wag mo kami iaalis, Panginoon, doon sa kaharian ng iyong anak na minamahal. Hayaan mo, O Diyos, manatili kami sa iyong pag-ibig, manatili kami, Panginoong Diyos, sa kaharian ng iyong anak, Panginoong God, at hindi kami maalis, hindi kami matangay, hindi kami, Panginoong Diyos, matinag, at hindi kami malupaypay, Panginoong Diyos. Lubusan ka namin makilala, lubusan namin maunawaan ang kalooban at layunin mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoong Diyos, at huwag mo kami mababayaan na yung mga anak. Hayaan mo makilala ka namin at patuloy na taglayin at tanggapin namin, Panginoong Diyos, ang katotohanan ng inihayag mo sa buhay na basa sa amin. Panginoong Diyos, yan ang aming patuloy na ibinadalangin sapagkat walang ibang inihayag ang iyong mga salita, kundi, Panginoong God, ang pagkilala sa iyo, ang tunay na pangunawa, Panginoong Diyos, sa katotohanan ng inihayag mo sa buhay ng bawat sa amin. Kaya naman, hayaan mo na lalo ka namin makilala, mas lalong lumalim ang aming patuloy na pananampalataya sa iyo at ikaw lamang, O Diyos, ang tunay namin, Panginoong Diyos, na dakilain at patuloy na paglingkuran sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Salamat sapagkat ipinakilala mo sa amin ang katotohanan. Ipinakilala mo sa amin ang aming Panginoong Jesucristo. Nakita namin ngayon, Panginoong God, we are already being delivered, O God. Kaya naman, Ama, ingatan mo, O Diyos, ang bawat sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi kami mahahatak ng salibutan. Hindi kami mahahatak, Panginoong Diyos, ng anumang gawa ng masama. Bagamat meron kaming makahinaan, pero mananatili pa rin ang aming patuloy na pananampalataya sa iyo sapagkat makikilala ka namin ng lubusan at patuloy ka magpapakilala sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sapagkat wala kaming ibang nakilala kundi ikaw lamang. Wala kaming ibang patuloy, Panginoong Diyos, na tunay na tinanggap, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesucristo. Kaya naman hayaan mong lagi kaming manatili sa iyo, Panginoon. At alisin mong lahat ng pagiging ignorante namin sa iyong mga salita. Hayaan mo, Ama, na lalo kaming lumalim at mas lalo naming maintindihan, Panginoong Diyos, ang dakilang layunin mo sa amin. Salamat po, aming Ama. Ama, ingatan mo, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang aming darating na Family Come and Pastor Seminar, O God. We pray, Father God, that victory, O God, that success, Panginoon, ay patuloy mong igawad sa buhay ng bawat sa amin from first day to last day, O God. Ikaw lamang, O Diyos, ang maghari at gumawa. Ikaw lamang ang makilala, Panginoong Diyos, ng bawat isa po sa amin, Panginoong God. I-provide mo ang lahat ng aming kakailangan at ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na manguna. Panginoong Diyos, dalangin din po namin ang pag-uwi ng aming head pastor from Korea, O God. Ingatan at pagpalain mo ang kanyang buhay. Hayaan mo, O Diyos, na manatili, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig sa kanya, ang iyong paggabay at pagtulong sa kanya. Sa iyo namin, Panginoong Diyos, itinitiwala ang lahat. Inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Good news po. Nakabili na po tayo ng baboy na kakatayin natin at nandun na po sa putlan. And praise the Lord. May ulam na tayo. Meron na rin tayong kanin. Hallelujah. Praise